palabas ng pintuang iyan dahil doon sa labas may sariwang hangin na naghihintay sa iyo. Kaya lang katwiran ng iba, sanay na ako dito, okay na ako dito, dapat hindi ganoon mga kapatid. Ang salitang repent or repentance ay pagtalikod sa kasalanan. At kung tatalikod po tayo sa kasalanan, automatically, napakalapit ng grasya ng Diyos sa ating buhay. Hindi ba? Tignan ninyo ito. Bakit kahit nasa MTR kayo, yung iba sa inyo nakakatulog sa biyahe, wala kang inaasahang magbabalik ng atraso sa iyo. Amen? Amen. Kapag ang kasama mo ay asawa mo, pwede kang humilig sa kanyang balikat, matulog kang mapayapa. Hindi ka kinakabahang may biglang sasabunot sa iyo. Di ba? Pero kung ang kasama mo, alam mo ang pag-aari ng iba, agin ang alerto. Kahit Chinese ang lalapit sa iyo, titilat mo mata mo, baka, di ba? May atraso ka kasi, mga kapatid. Naalala ko nung high school na kami nito. Iniwan kami ng nanay ko na malengke siya. Kasama ko yung aking kapatid na ikalawa. Sabi ng aking nanay bago umalis, maglinis kayo ng bahay para pagbalik ko, iaayos na lang natin yung aking pinamili. So, naglinis po kami magkapatid. Mayroong figurin doon na ibinigay ng lola ko sa nanay ko. Ingat na ingat yung nanay ko. Alam po ninyo sa paglilinis na tamaan ko yung figurin, bumagsak, at nasira, sumabog, ganon. Kitang-kita ng aking kapatid na sumunod sa akin. Sabi niya, kuya, naku, patay ka. Lagot ka kay nanay. Nabasag mo ang kanyang figurin. Alam po ninyo, yung taong nagkasala, ang bilis gumawa ng paraan para takpan yung kanyang kasalanan. Sabi ko sa aking kapatid, huwag mo nang sabihin kay nanay na ako nakabasag. Sabihin natin, pusa ang nakabasag. Hindi kumibo yung kapatid ko. Dumarating pa lang yung nanay ko, sabay tarangkahan, sinalubong ko na. Sabi ko, nay, yung figurin mo nabasag ng pusa. Yung nanay ko, hinugot yung tukod ng bintana namin. Yung pusang natutulog, pinalo. Yung pusa takbo. Sabi ko sa akin, sarili, pasensya ka na kasi ikaw ay pusa. Alam po ninyo, meron kaming trabaho sa bahay dahil puro kami lalaki. Dinidivide ng nanay ko yung trabaho. Sa tanghali, ako naghuhugas ng pinggan. Sa gabi, yung kapatid kong ikalawa. Kinabukasan ng tanghali, naghugas ako ng pinggan. Nung pagdating ng gabi, nandun lang po yung hugasin. Sabi ng nanay ko doon sa aking kapatid, maghugas ka na ng pinggan. Ang sabi ng kapatid ko, nay, si kuya maghuhugas ng pinggan. Bigla akong tumayo, sabi ko, di ba schedule mo? Sagot sa akin ng kapatid ko, pabulong, yung figurin na ba? Alam ninyo, mga kapatid, hugas ako ng pinggan. Kapag inutusan ko yung aking kapatid, alam ninyo, sasabihin ng kapatid ko, nay, si kuya ang bibili ng suka. Pag ako'y tatayo at kukontra, bubulungan ako yung figurin. At alam nyo, naalipin ako mga kapatid. Hinihintay ko munang matulog yung aking kapatid bago ako matulog. At maaga akong gumigising, mauna sa kanya. At kapag magkaharap na sila ng nanay ko, hindi ako lumalayo. Dahil iniisip ko kung anong sasabihin ng kapatid. 2 weeks yan mga kapatid. Hirap na hirap ako. Alam ninyo, nung ikalawang linggo na, hindi na ako nakatiis. Nung gabi, kinausap ko yung nanay ko, nay, sabi ko, napansin ba ninyo kung ano nangyayari sa akin? 2 linggo na nakalipas. Sabi niya, oo. Ipinagtapat ko po, ang sabi sa akin ng nanay ko, kung maaga mong sinabi yan, 1 beses lang ang galit ko sa iyo, at hindi ka pa naalipin ng kapatid ko. Mas mahal kita kaysa sa figurin na nabasa. Amen. Amen. Ganyan din po ang pagkatapat sa Diyos, mga kapatid. Kaya tayo naaalipin kung hindi natin pinagtapat sa Panginoon.
Pero kay pagtatapat natin at tatalikuran natin, hindi na tayo maaalipin ito dahil mas mahal tayo ng Diyos kaysa ating ginawang pagsuway sa Kanya. Amen? Kaya yung salitang repent, talikuran natin. Hindi po mahirap sa Diyos na ayusin ang ating buhay. Nung ako'y naroon sa Japan, meron pong dumadalo sa gawain, mga kapatid. Active sila tuwing may prayer meeting at lumapit sa akin yung lalaki. Ang sabi sa akin ng lalaki ay ganito, Brad, ano ang unang bagay na dapat kong gawin? Kasi gusto kong maglingkod, gusto kong magsimula na mag-aral at mag-preach para maging preacher ako. Napakasimpleng sagot ko, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo maglingkod sa Diyos, dapat makipag-break ka sa demonyo. Yun ang simpleng sagot ko. Alam ninyo, yung sister na ka-holding hands, binitawan yung kamay. Eh syempre, alam niyo naman tayo, minsan kapag may nakita yung mata mo, di ba, usosero din tayo. Eh tinanong ko doon sa kanyang kaibigan, lumapit sa akin si brother. Nung sinabi ko makipag-break sa demonyo, bakit binitawan yung kamay nung sister? Ang sabi sa akin nung sister na palakwento na kaibigan niya, Brad, pabulong pa eh. Brad, hindi niya asawa yan. Yung si brother may asawa sa Pilipinas, yung si sister dalaga. Dito sila nakita, nagsasama sila dito. Kaya pala ka ako binitawan. Akala niya, ang tinutukoy ko yung kanyang kasama. Oo, kapartner. Pero yun naman ang unang paraan, mga kapatid. Alam po ninyo, lumapit sa akin yung babae. Yung mismong babae. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo, gusto kong ituwid yung buhay ko eh. Sabi niya. Gusto namin ituwid ang aming buhay. Sabi ko sa kanya ito, tandaan mo ito, sister. Dalaga ka, maganda ka. Kung magsisimula kang ituwid ngayon, hindi papayag ang Diyos na yung ligayang ibinibigay sa iyo ng lalaking yan, hindi niya palitan ng masigit na ikaliligayan ng puso. Ang sabi ko sa kanya, ano ang gusto mo? Maligaya ang puso mo, pero maligalig ang buhay mo. O maligaya ang buhay mo kahit malungkot ang puso mo. Naintindihan niyo? Amen, amen, amen. Diba? Alam niyo ang sagot niya sa akin, gusto kong ipaayos sa Diyos ang aking buhay. Ang sister na ito, mga kapatid, naging inaanak ko pa sa kasal at ngayon, mayroon siyang 2 anak. Maayos ang kanyang buhay, ang kanyang asawa. Amen. Bakit? Minsan, akala natin yung mga bagay na tangan natin, yan ang makapag-aayos ng ating buhay. Ang makapag-aayos lang ng buhay natin kapag nagpatangan tayo sa Panginoon, nagpahawak tayo sa Panginoon. Kaya ang salitang repent, mga kapatid, anumang bagay na alam nating laban sa kalooban ng Diyos, talikuran natin. At ang susunod na word ay believe the gospel. Maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ganun po kaseryoso ang Panginoon. Maniwala kayo. Wala nang ibang pwedeng umayos ng buhay natin, kundi ang mabuting balitang galing sa Panginoon. Nasusundan ninyo ako, mga kapatid, sa Panginoon. Sabihin nyo sa akin ang problema ninyo, isa lang ang sagot ko, maniwala kayo sa mabuting balita ng Panginoon. Sabihin nyo sa akin ang kalungkutan ng inyong puso, isa lang ang isasabihin ko sa inyo, maniwala kayo sa mabuting balita ng Panginoon. 1993, nag-talk po ako dito sa lugar ng St. Joseph. May isang sister diyan na napadaan, napupunta ng Central at bibili siya ng maraming sleeping pills sapagkat yung sister na ito gusto nang magpakamatay dahil yung kanyang boyfriend ipinagpalit siya sa iba. Pero nang makapakinig ng salita ng Diyos, nagsisi, hindi itinuloy ang kanyang ginawa. Ngayon, yung sister na ito narito pa. Maayos yung kanyang pamilya, tapos na ang kanyang mga anak. Biro ko sa kanya ngayon, sister, kung uminom ka ng sleeping pills noon, hindi mo nakita na may biyayang, inihanda ang Panginoon na magandang bukas para sa iyo.
Wala pong ibang solusyon mga kapatid. Verse 15, uulitin ko, sabi dito, dumating ng takdang panahon at malapit ng paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. At kapag ginawa natin mga kapatid, sagot ng Diyos ang lahat ng igagaganda ng ating bukas. Sagot ng Diyos ang lahat ng ikatutupad ng ating mga pangarap. Sagot ng Diyos ng ating mga mahal sa buhay makarating sa nais niya maginhawa at matagumpay na buhay. Amen. Tayo po tayong lahat mga kapatid at sa oras na ito kasabay ng pamimigay natin ng ating sarili sa Diyos, isabay natin ang dalangin ng ating mga prayer requests at hitihin ng ating mga puso.